tawag ito, purihin ng Panginoon. Kumbaga, yung umaga mo, pagkagising mo, bungad sa'yo yung salitang 500. Narinig niyo ba yun? Sino nakarinig na ng 500 sa inyo? Kaya niyo ba yung 500? Sabi daw ng gobyerno, ng DTI, yung pang-Nochebuena, kasya na yung 500. Kaya medyo na-stress ako ng baagya dahil kahit paano mo pilitin yung 500, yung spaghetti lang, baka kulang pa eh. No, 500 lang. But anyway, nabanggit ko lang po yung mga bagay na yun na talagang kapag umasa ka sa mundo, talagang may stress ka. Salamat, Kristiyano tayo. Amen ba yun? Sa Diyos tayo umaasa, hindi sa gobyerno. Amen. Kaya napakahalaga sa umagang ito ang gusto kong talakayin natin sa ating pong pagsamba patungkol po sa ating pong Panginoon. No, gusto ko pong simulan yung aking Mike. Sa salitang ito, anong pagkakaiba ng simba sa samba? Minsan kadalasan, kumbaga tayo po ay pumupunta rito, simba tayo. Minsan, samba tayo. Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Yung iba, yung simba, sabi dyan, ay para gawin mo lamang ang obligasyon o tinatawag natin religious tradition. May naunawaan ka sa mensahe o wala, ang mahalaga nakasimba ka. Kumbaga, ano lang siya, obligatory. No? Yun yung pagsimba. Kumbaga, nandito ka nga, yung katawan mo, pero yung ulo natin, yung katawan natin, yung utak natin, nasa malayo. Ako, ilalabahin ko. Naku, tagal naman ni Pastor mag-preach, may lakad pa ako. No? Kumbaga, for the sake lamang na makadalo tayo, para lang hindi lang tayo masabing hindi tumalo, no? Ginagawa natin, atin tayo. Dahil ginawa lang natin yung duty natin bilang mga tinatawag na sumisimba. Traditionally, no? Kadalasan tayo ganyan, no? Nandito ka nga, pero ang layo naman ng iyong iniisip, no? So yun po yung word na simba. Ano naman ho yung samba? No? Yung samba naman ho, ang salitang samba ay mas malalim. Sabihin nga natin, mas malalim. Mas malalim. Nakatuon ang iyong buong puso at isip at ang iyong buong pagkatao sa kabuuan ng pagsamba. Pag sinabing pagsamba, hindi lamang ito yung praise and worship. By the way, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga ginagamit ng Diyos dito. Palakpan nga natin ang Panginoon dito. Amen. Thank you, Lord. Tawag dito talaga ginagawa nila yung the best of the best na kanilang magagawa to worship ka. Amen. Yun ho yung kumbaga nakikita mo, sa pagtanong mo, every Sunday, may improvement na nangyayari. No? Kumbaga, nagiging perfect na, maganda na sa pakinggan sa tinga, no? So, kailangan mas the best pa natin ibigay yung para kay Lord. Amen ba yun? Nasabi dito, sa kabuuan ng pagsamba, mula sa praise and worship, sa mensahe, hanggang sa parte ng ating gawain. Ibig sabihin, nakasentro dito. And that is worship. Amen. That is pagsamba sa gagawin po natin sa umaga ito. Nandito ka ba para magsamba o para magsimba? Tayong lahat ay nandito para sumamba sa Diyos. Amen. Ibigay yung dapat natin ibigay para sa Diyos. Amen ba yun? Kaya po, nagdadalo ang isip ako kung ano yung aking ituturo. Kaya kagabi, gumawa pa ako sa isang outline kung ano yung dapat ituro. Pero sabi ko nga, nung pinadala na yung line-up ng kanta, ito nga. Bakit? Kasi gusto kong i-request yung isang kanta na yun. Hindi ko po binabanggit kasi madalas kasi yung mga praise and worship din natin, tinatanong nila, Pastor, anong topic? Kasi, kaya tinatanong nila yung topic nila, kasi tatanungin nila yung topic, kasi gusto nilang i-line up doon sa topic mo. Tama ba yun? Kasi yun ang kinagisnan natin eh. Itatanong natin sa pastor kung ano yung topic, para yung topic, doon ko i-incline na yun. Ito yung kanta, ito yung kanta, ito yung kanta. Hindi po ako nagbabanggit ng topic.
Pero praise the Lord, ngayong umaga, hindi man kami nag-usap, pero ito yung ilagay ng Diyos sa puso ko na magkaisa, ang awit at ang praise and worship. Amen. Kaya kung ngayong umaga, ito ho yung ating tatalakayin. No? Lampasan ko na po yan. No? Papaano sumamba sa Diyos? Amen. Mahalaga po yan na dapat natin makita as a Christian, dapat alam natin paano natin sambahin ang Diyos. Alam niyo po, tinalagay natin ng mga nakaraan kung naalala ninyo, there is power in music. Amen. There is power in music. Naalala ko po nung ako ay nasa Batangas. Uso po pa pala sa kanila yung tinatawag na harana. Uso pala sa kanila yun sa Batangas. Ako kami bumisita doon sa bahay, isang kapatid. Siguro naging 2 days yata kami ron, kung hindi kakamali, o 3 days kami ron. Nandun kami. Ngayon, yung unang buwan namin, nalaman ng mga kapitbahay na mayroong bisita ron. Ngayon, ang ginawa nila, mga siguro mga 7, 8, may naghaharana. Nagulat ako, may naghaharana. May naghaharana. Ay di, kanta. Yung pinagin ka kasi, di naman ako taga ron eh. Tapos kumakanta sila. Siguro nakadalawa, 3 kanta. Binuksan yung bintana. Habang kumakanta, binuksan yung bintana. Dumungaw kayo. Sabi ng may-ari naman, dungawin ninyo, tingnan ninyo, makiano kayo sa kanila. Sabi na nila. Eh di nangyari, tawag nito, kumanta sila, nakadungaw kami. Tapos, habang kumakanta sila, o kayo naman, kakanta ka naman. Mula doon sa kinalalagyan mo, kakanta ka. Gusto ko anong kanta. No? So, buti na lang, yung kasama namin, marunong gumitara, marunong kumanta. So, nagkapalagayan ng loob. At nung nagkapalagayan ng loob, pagitan po ng kanta, sabi ko na may-ari ng bahay, binuksan namin ito, halina kayo, at tayo magkwentuhan. Ano yung gusto ko makita? Alam nyo, sabi ko nga, kapag tayo umaawit, at hindi tayo tumitigil sa pagkakabubuksan ng Diyos sa ang bintana ng langit. Amen. Para makipag-fellowship sa atin. At dahil tayo din na naman ay inaawitan natin ng Diyos, alam niyo ba kapag umaawit tayo, paano pa gumagano? Gumagano? Dahil sabi ko, okay, buksan na natin ang pintuan, tayo na mag-fellowship. Kaya pagdating pa lamang sa praise and worship, punong-puno na tayo. Amen? Mamaya tutulong natin, dapat ang church ng light of the world is a worshiping church. Amen ba yun? Gusto natin ilagay sa puso at isipan natin that light of the world in Pagpapulis Pampanga is worshiping church. Naalala ko nung kami mga baguhan pa in the ministry, sa church na pinanggalingan ko talagang sumasayaw. Sa church na pinanggalingan ko talagang maingay kapag dating ng praise and worship. Sa church na pinanggalingan ko, sumisigaw, hallelujah, praise the Lord. Pag sumasayaw, talagang sayaw. Kaya after na ng praise and worship, pawis na yung mga tao. Kanya-kanya lang, ang sarap magpuri sa Diyos. Amen. Kaya po yung ating pagsamba sa Diyos, ay tinatawag ito, nagpapabukas ng bintana ng langit, nagpapababa ng kanyang presensya, nagpapababa ng kanyang kapangyarihan, nagpapalaya sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga problema sa ating mga buhay. Amen. Kaya napakahalaga na dapat natin ibigay yung pagsamba sa ating pong Panginoon. Ang tanong dito, papaano? Mahalaga makilala natin kung sino yung ating sinasamba. Mahirap kasi hindi mo maibigay yung tamang papuri dahil hindi mo kilala mismo ang yung sinasamba. At kapag nakilala mo ang tunay na yung sinasamba, mapapasabi mo, praise the Lord. Amen. Kailangan makilala mo kung sino yung Diyos na yung sinasamba. At masasabi mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Diba? Masasabi mo lang kasi kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kilala mo yung Diyos na iyong sinasamba. Sabi po ng ating teksto sa awit 103 verse 1 to 5, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya.
Purihin mo siya sa tuwina, ang banal na ngalan niya. Verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Huwag mong kalilitaang mabubuti niyang gawa. Pwede po ba kayo naman? Verse 3 po, Ang kasalanan siya ang matatawag. Pwede ba natin ibigay yung the best of the best para kay Lord? That is the word of the Lord na dapat natin ideklara ngayong umaga sa verse 3. Once again, ang lahat Ang kasalanan siya ang magpapatawad. At kung ang aking sakit, ginagamot niya. Ako naman po, verse 5, sa bingit na kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Verse 5, kayo naman po. Sa sarili ang dulot niya ikasiyahan habang buwan. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. At tulad ng mahal, matanay kong palakas. Amen. Ito ho yung mga awit na binabanggit ni David sa Diyos. Pinapakita niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa pamamagitan ng mga katangian yun, napapapraise the Lord ang si David. Amen. Kaya kailangan makita natin kung ano yung katangian ng Diyos. Amen. So, unahin natin. How did David worship to God? Paano sinamba ni David ang Diyos? All that I have praised the Lord. Lahat daw ng nasa Kanya, purihin ang Diyos. Lahat ng nasa Kanya. No? Sabi niya dyan, si Yahweh ay purihin o aking kaluluwa. Inuutusan niya ang kanyang kaluluwa na purihin ang Diyos. Amen. Kailangan pag nagpupuri tayo sa Diyos, hindi yung pakyut. Kailangan ibinibigay natin yung ating papuri sa Diyos. Dito, sa seminaryo nito, sabi ni David, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Sabi ng Ingles, bless the Lord, oh my soul. Sabi niya dyan, sabi niya, purihin mo aking kaluluwa. Kaya kapag tayo nagpupuri, kailangan inuutosan din natin ang ating kaluluwa na purihin ng Diyos. Sabi niya, lahat ng nasa akin ay magsipagpuri sa Kanya. Lahat ng nasa akin. Maliban sa kaluluwa meron ako, lahat ng nandito ko sa kaloob-looban ng puso ko, lahat ng kaloob-looban ng kaluluwa ko, lahat ng kaloob-looban ng espiritu ko, purihin ang Diyos. Amen. Amen ba yun? Amen. Pati yung mga demon, yung body, yung katawan, yung kaluluwa at espiritu, pati yung mga nasa loob mo. May mga espiritu hindi maganda dyan. No? Sabihin mo, lahat ng nasa akin, all that is within me, bless the Lord. Kaya kapag lagi natin kinuot yung verse na yan, yung mga demons inside you, hindi na nagkakagagara pa kung paano sila lalabas dahil ayaw nilang purihin ng Diyos. Dahil isa lamang ang dapat nilang sambahin, walang iba kundi si Satan lang. Pero inuutusan mo siyang magpuri sa Diyos, hallelujah! Hindi siya tatagal. Lalabas yung masamang espiritong yun. Dahil pag sila sinamba nila ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Meron akong nabasa yung kay Emmanuel Eni na former satanist. Nasa kung saan nakikita niya mismo itong mga demonyo ito kapag sumasamba sa Diyos, aligagas nila. At ang nangyayari, according sa kanyang kwento doon sa kanyang libro, sumasabog yung kanilang mga bibig. At according pa sa ibang mga kwento, sa kanyang sinasabi doon sa libro, talagang pinaparusahan sila ni Satanas. Dahil dapat si Satanas lamang ang kanilang sasabihin. Kaya ang gagawin ng mga demonyo ito na nasa loob ng iyong katawan, wala silang magagawa kung lalabas. Amen. Ganon ho kapangyarihan yung pagsamba sa Diyos. Kaya kasama na nasa loob natin na dapat pinupuri-utusan natin ng mga bagay na nasa loob natin na purihin ng Diyos.
wala akong gana, okay. Ibigay natin yung the best of the best na pagpupuri sa Diyos. Amen? Okay. Sabi niya dyan, pangalawa po. Sabi dyan sa verse 2, paano sinamba ni David? Ang Panginoon, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaang mabubuti niyang gawa. Amen? Pagkakagising ko sa umaga, thank you, Lord. Dahil buhay pa ako. Thank you, Lord, kapag ako ay pumapalpak sa aking paglilingkod sa Diyos, meron akong mga bagay na hindi nagawa, na hindi nakikinabutuwa ng Diyos. Salamat sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay mabuti. Amen? Lord, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kabaitan. Hindi ako karapat dapat tumayo sa harapan ng Diyos sapagkat ang aking labi marumi, sapagkat ang aking isip ay marumi ang aking puso. Hindi ako karapat dapat. Dahil ang Diyos ay mabuti. Lahat ng kasalanan na yan, kung ikukumpisan mo, patatawarin ka ng Diyos. Hindi ba mabuti ang Diyos? Amen. Hindi ba mabagay na bisa sa buhay natin? Walang-wala ka, may biglang darating. Hindi ba mabuti ang Diyos yun? No? Na dapat ka sermonan, hindi ka sinesermonan. Hindi ba mabuti ang Diyos yun? Kaya napakahalaga sa ating pagsamba na kinikilala natin ang Panginoon kung sino siya. Ang Diyos ay mabuti. Amen? God is so good. Hallelujah. Diba? Kaya kung minsan napapakanta ka, ganun eh. God is so good, hallelujah. Diba? So, kailangan titilitan na natin yung kanyang karakter, kaya napapasamba tayo sa Diyos. Every morning, na sinasabi ko sa Panginoon na minsan hindi ko maibuka ng aking bibig dahil sarado pa yung aking vocal cord, sinasabi ng utak ko, purihin ng Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hanggang sa totally, unti-unti na akong gumagalaw, unti-unti na nakakagalaw, tsaka na magpipin. Babanggatin yung mga dapat banggatin kung sino ang Diyos sa aking buhay. Amen. Kailangan dinideklara po natin kung sino siya. Pangatlo, mabilis lang po. Pangatlo, verse 3, God is forgiving. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad. So, ang Diyos mo pala ay magpatawad na dapat mo rin makita ng Diyos na pinaglilingkuran mo ay nagpapatawad sa lahat ng uri ng kasalanan. Kahit gaano ito kalaki, gaano ito kalait, once na tayo lumapit sa Diyos, maasahan natin ang kanyang pagpapatawad. Kaya, huwag mong hayaan i-condemn ka ng iyong puso, ng iyong emosyon mo. Ako, nagkasala ako, hindi na ako karapat-dapat sa Diyos. Naalala ko, nung ako'y umaten pa, bata pa ako noon, bagong masasabi ko, hindi ko alam kung na-born again ako, o hindi. No? Una, attend ako ng attend sa church, born again, sa Santo Domingo. Ma-attend ako, may ginawa akong kasalanan. At nung gawa ko yung kasalanan ako, hindi ako karapat-dapat kasi makasalanan ako, nakagawa ko ng kasalanan, hindi ako pati ng minsan. Sinundan ng pangalawa, ng pangatlo, ng pang-apat. Kasi pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa Diyos dahil ako ay isang makasalanan. Pero kung may tinuturo lang sa akin ng mga bagay na doon, mga panahon na yun, doon lang, hallelujah. Ang Diyos pala ay mapatawad. Hindi tinitingnan ng Diyos ang ating karamihan. At tinitingnan ng Diyos yung ating puso na handang magbalik loob sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. Amen. Kaya kahit po tayo ay nagkakasala, we are not perfect. Dahil nasa imperfect world pa tayo, patuloy pa rin tayo nagkakasala. Habang tayo nagkakasala, huwag natin magatubiling lumapit sa Diyos dahil ang Diyos po ay mapagpatawad. Amen? Pangatlo, pangalanan, pangapat, God is our healer. Verse 3 pa rin. Sabi nga lahat ng kasalanan siyang nagpapatawad sa anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Pag sinabing sakit, hindi lang yung physical even in our emotions, in our mental. May mga sakit
No? Yung sakit ng broken relationship, sakit mo yun eh. No? Mental illness. Lahat yung sakit. Sabi niya, ang aking sakit, ginagamot niya, ano daw po yung word? Lahat. Hindi mo ba dapat purihin ng Diyos yan? Kami ni Pastor Boots, salamat kay Lord. Every day, pag-gising sa umaga, Lord, nagising ako. Lord, salamat, wala akong nararamdaman sa katawan. Pagkagising sa umaga, pakiramdam ko magaan. Sa totoo lang, magaan yung pakiramdam. Kaya pagpapasok na Lord, salamat sa lakas, magagamit ko yung lakas na to para sa aking trabaho. Ang hirap gumawa kapag ikaw may nararamdaman. Tama ba yun? Ang hirap kumilos. Yung masakit na ngalan yung ulo, masakit yung ipin mo, masakit yung may nararamdaman ka sa katawan, ang hirap mong gumalaw. Kaya dahil po ang Diyos natin ay nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit, hallelujah, tinatanggal ng Diyos yung mga lahat ng sakit na yun. Kaya sinasabi natin, Lord, you are my healer. I am the God that healeth thee. Diba? Nagpapagaling ang Diyos sa lahat ng uri ng sakit na meron po tayo. Kaya nga, dapat lamang ibigay yung dapat ibigay sa Kanya. Kaya tinitingnan ko ang aking sarili. Madalas ito, sabi ko nga, ewan ko, ganito yung aking kaisipan. Hindi ko alam bakit. Yung bang parang I want to spend time, yung bang mga bagay na alam kong magpapasaya yun sa iba, magpapasaya yun sa Diyos, no? Nang gumawa ng mga bagay-bagay na mabuti. Ayaw kong punuin yung aking sarili ng galit, ng hinanakit, ng mga bagay na nakaka-stress. Gusto kong gumawa ng mga bagay na kung saan ay makakabuti sa aking kapwa, makakabuti sa aking pamilya, makakabuti sa lahat ng bagay. Ewan ko ba bakit? Sabi ko nga siguro talagang jumojong na tayo. Dahil gusto natin mag-iwan ng isang legasiya sa mga mahal mo sa buhay upang kahit pa paano ay mapasaya sila. Kaya nga sabi ko nga that's God's will. Lagi ko sinasabi sa asawa ko kapag parehas ka. Hallelujah. Sabi ko nga, always, spend your time with your family. Dati, after kain, alis na. Upo na doon sa upuan. But this time, nagbibigay ako ng oras to fellowship with my family. Tinatanong ang buhay-buhay, kamusta, fellowship, whatever. Mag-spend ka ng time. Kahit minsan walang kwento walang wawa ang usapan, at least nag-spend ka ng time with your family. Amen. Kaya gusto ko pong pansinin na kung saan yung lahat ng sugat na meron ka sa iyong pamilya, naghihilom yun. Naghihilom. Kaya nga, lagi natin binabanggit doon sa mga mahal natin sa buhay. Kung di man pakinggan, pero iyon po ay nagpapahilom ng damdamin ng ating mahal sa buhay. Ang salitang mahal kita. Assurance ho yun ng babae o assurance ho yun ng lalaki na talagang mahal mo siya. Sabi po ng Bible, ang pag-ibig ay hindi lang sinasalita. Ang pag-ibig kailangan ipinapakita sa gawa. Iparamdam natin na mahal natin sila. Amen. Kaya nga ho, kumbaga, sabi ko nga, itong bagay na ito na ginawa ng Panginoon, bonus na to. Kaya kailangan ayusin and dapat ayusin bago man tayo dumating sa mga huling na hantungan ng ating pong buhay. Madali lang po. So, paano pinuri ni David ang Panginoon? Sabi niya, sa bibig ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig ng kapag. Ano nakita niya? God saves. Kapag kayo, meron pa kayong experience ganito. Ako naka-experience ako habang nagmumotor ako, muntik na akong mabugbog.
Ako'y naniniwala, mayroong anghel na sumagip sa akin para hindi ako mabubuo. Amen. May mga pagkakataon na habang naglalakad ka, biglang tatakbo ka, biglang ka napakauntong na ganyan, ang bilis ko sa sakyan. May mga gano'n kayong experience, ibig sabihin na may mga anghel ng Panginoon pinapadala to control you para hindi ka tumakbo. Nakukuha niyo po? Hindi lamang itong pinag-uusapan patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Even nowadays, inililigtas tayo sa lahat ng pagkakataon. Si David, bakit na binanggit ang mga bagay na ito? Dahil dumarating sa kanyang punto ng kanyang buhay, gusto siyang patayin ni Haring Saul. Ilang beses niyang natakasan ng kamatayan. Kaya sinasabi ng David, sa bigit ng kamatayan, ako ay iniligtas. Dapat sa atin, makita rin natin yung mga bagay na yun sa ating mga buhay, na kung saan muntik-muntik na tayo mapahamak, iniligtas tayo ng Diyos. Marami mga bagay, hindi lamang sa kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi lamang sa pisikal na kaligtasan, muntik na tayo mag-disgrasya, iniligtas din tayo mula sa kapahamakan. Iniligtas tayo mula sa kaiiyan. Iniligtas tayo mula sa mga pagkakautang. Ang dami. God save na dapat natin siyang purihin. Hindi po ako nagyayabang. Salamat sa Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay sa Diyos. Maliit man lang yung aming pasok ng aming finances. Hallelujah. Walang utang. Naaawa ako sa isang mga kaibigan ko na kung saan dalawa na silang nagtatrabaho, ang maganda ng sahod. Merong 40,000, merong 30,000. Kung pagsasamahin ko, 70,000 naman, kapos pa, kulang pa, bakun pa sa utang. Naahabag ako. Kaya salamat sa Diyos, kahit maliit yung paso, hallelujah, napagkakasya. Dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na maging makontento kung ano yung bagay na yun dyan, pasalamatan mo sa Diyos. Kaya tayo bumabaon dahil hindi tayo marunong makontento. Gusto natin hanggang sige, hindi natin alam, bumabaon na talaga. Kaya gusto ng Panginoon, iligtas ka mula sa iyong pagkakautang. Iligtas ka sa anong kinalalagyan mo sa mga oras na ito. Gusto ng Panginoon, iligtas ka. Na dapat mong makita, kaya kang pakawalan ng Diyos sa lahat ng uri na tinatawag na kamatayan, na kamatayan ng buhay. Kaya kang iligtas doon ng Panginoon. Sabihin mo lang that worshiping, hallelujah, God is my strength. Verse 5, sa sarili, ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng aking sinabi, bakit natin siya purihin ng Diyos? Salamat! Ang salamat ay pagpupuri sa Diyos. Pagsamba sa Diyos. Salamat kasi malakas ako. Kasi itong kalakasan ito, nagagamit ko sa aking trabaho. Itong kalakasan ito, kahit pa paano, nagagawa ko yung obligasyon ko sa tao, obligasyon ko sa asawa ko, obligasyon ko sa kapwa ko. Salamat! Amen? God is my strength. Na dapat natin yun nakita. Amen? So nakita na natin ang mga katangian ng Diyos kung sino siya at paano natin siya dapat pasalamatan. Ngayon, sa ating pong pagsamba sa Diyos, mahalaga yung expression. Tama ba yun? Nandyan ba kayo? Mahalaga yung expression. Nakakita ka na ba, meron akong isang counseling. Sabi niya gano'n, bigyan mo siya ng bigyan mo ng bawa. Mayroong kasalanan sa asawa mo. Ako, kumuha ka ng roses, tapos ibigay mo sa kanya. Sabi ko, at humingi ka ng tawad at sabihin mo kay Daddy. Bigyan mo, sabi ko, mapapahupa yung damdamin ng asawa. Dahil ito lang yan, ginawa na niya yung advice. Ngayon, nung bumili na siya ng roses, sabi niya, oh, sorry na. Oh, I love you. Then sabi ng babae, nagluluto. I love you, ano ba?
Ay, naglulungaw. Ang tanong doon, kumbaga, gusto niyang express yung nararamdaman, yung lalaki, express na yung nararamdaman niya. But sad to say, yung babae, no, yung kanyang klase ng pagmamahal, pinapakita niya sa pamagitan ng galit. Nakuha niyo po, no? Kailangan mahalaga na ipaparamdam natin, na-express natin yung ating pagsamba sa Diyos. Amen ba yun? Gusto ko pong ilagay ngayong umaga, this church is a worshiping church. Kailangan tayong ipakita sa Diyos na totoo, yung mga anak ng Diyos dito sa light of the world ay totoong sumasamba sa Diyos. Amen. So mahalaga expression. Tatapos na po ako. Proper gesture of worship. Ano yung gesture? Mahalaga po yung gesture eh. Di ba? Mahalaga po yung gesture. Mahalaga na dapat nakikita lang yun. Sabi na, ang Diyos naman tumitingin sa puso. Tama po yun sa puso. Pero mahalaga rin nakikita din naman sa atin. Amen. So sabi na, sa pamamagitan ng ating bibig. No? Sa pamamagitan ng ating bibig, napupuri natin ang Diyos. Sino ba nasasabi sa inyo na every time, na kahit kayo naglalaka, sinasabi niyo, praise the Lord? Meron ba ganyan? No? Praise the Lord. Isa nakikipag-usap ka lang, praise the Lord. Di papuri ba yun? Amen. Papuri yun. Salamat sa Diyos. Amen. So, mga papuri sa pamamagitan ng ating bibig, napupuri natin ang Diyos. Ang sabi po ng Biblia ganito, Awit 103 verse 5, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Lahat ng nasa akin ay magsipagpuri sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng nasa katawan mo, maliban yung mga demonyo nasa loob mo, maliban ang kaluluwa mo, maliban ang espiritu mo, maliban ang mga demonyo, lahat ng nasa atin, katawan, paa, bibig, na gamitin natin sa pagpupuri sa Diyos. Amen ba? So sabi dyan, una, true singing. Kapag alam natin ng awit, awitin natin ito heartedly. Amen. Umawit tayo, sabi dyan, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng humihinga, lahat ng may hininga, purihin ang Diyos. Humihinga ba tayo? Amen. Amen. So dapat pala, kapag tayo mga humihinga, hallelujah, purihin ang Diyos. Amen. Kaya kailangan, no, tatawag dito, napapanggit natin. Brother Robert, kasi hindi ko tawag nito. Hindi ko alam yung tono. Paano ko sasamba? Paano babanggitin yung lyrics na yun? Kasi hindi ko alam yung tono. Hindi ko rin alam yung kanta. Alam nyo, unawain po ninyo yung kanta. Ang dami mga revelation sa kanta kanina, nakita nyo? Kaya puso ko, gumagana, natutuwa, ang daming revelation ng kanta. At kung unawain mo yung kanta, madaling sabayan. Sana yan. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart desire is to bless your holy name. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Diba? Napakadaling sabayan. No? Kahit ang boses pa natin from the north to the south, hallelujah, hindi siya tumitingin doon sa ganda ng boses. Doon kailangan yun. Tumitingin ang Diyos dahil gusto niyo siyang sambahin. Amen? True singing. Unawain mo na yung kanta. Kahit na kung pakunti-kunti, sabay-sabayan mo kapag nasabayan mo, napakadali na ng sabayan ng mga awitin makalangit. No? Umawit tayo. Kung kaya natin ilakas natin. Kung alam natin yung awit, no? Lakas natin. Iparinig natin sa kapitbahay. Iparinig natin yan sa Diyos. Iparinig natin yan sa demonyo. Umawit tayo. Huwag tayo, nahihiya ako, boses ko sinsunado. No! Wala sila demon, pangalan? J-Moon, wala sila eh. Kasi pag nandyan sila, sino kasama? Nandyan ako sa likod, nandito ako. Ang lakas ng boses. No? Kahit ang boses, no? Bakit? Kasi gusto nilang awitin yung
natin ang mga awiting makalamin. Amen. Hindi yung kanta ng unbelievers, ng mga worldly. Ang daling i-memorize. Pero pagdating sa pagkanta, ang hirap i-memorize. Amen. Kailangan kahit hindi natin kabisado, pakinggan lang muna natin. Paunti-unti, kung talagang wala, pakinggan mo yung awit na nililinis niya sa puso. Ano ba yun? Ikatanong kanina pa. Sabi ko kanina umaga, kamusta ka? Kamusta? Ano? Ano ka? Kamusta ka? Kamusta ka? Ano? Kamusta ka na? Ang ganda eh, di ba? Kung wala kamusta ka? Dapat expressive tayo. Sa church, gusto natin, this church is a loving church. Amen. Yun ba? Sinasabi ko sa mga worship team natin, sinasabi ko po sa kanila na kailangan yung mga tao nakikita yung alive. Kung dito pa lang sa harap, hindi tayo alive, hindi sila alive. Kailangan alive din tayo. Kaya laging bunga dyan, handa na ba kayo magpuri sa Diyos? Diba? Kasi alive eh. Alive siya. Kailangan biginigising mo yung diwa nila. Lahat pa ng nandito, handa na ba tayo magpuri sa Diyos? Kaway-kaway sa Diyos. Di ba sarap? Yung hindi mo makakilala dyan, kawayan mo, puntahan mo, lapitan mo, kawayan mo. Di ba sarap? Kung baga na, ang tagal na umaatin, kagad, hindi mo pa rin kilala yung pangalan. Ay, sa Diyos ka pa namin lumapit. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang apelido. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang pangalan. Ay, tagal na lang umaatin sa loob ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ang liit nga lang ng Diyos, hindi pa kayo magkakakilala. Hindi pa nabibigti yung relationship. Kaya sinasabi ko po sa kanila, hindi po ako nagmamagaling. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Binabanggit ko, oh God, minsan kasi ang hirap kasi magsabi ng mga bagay-bagay na personal experience mo eh. No? Kapag binabanggit ko yung mga bagay na personal experience, yapang mo. Kaya kung minsan nananahimik ka na lang, pero gusto mong sabihin sa kanila, dito dapat. Ito dapat. Ayaw nilang kunin. Anyway, ayaw nilang kunin. Okay lang. But Jesus, gawin natin mas alive when it comes to praise and worship. Kaya makikita mo, yung iba sumasayaw. Yung iba talaga, hallelujah! No? Kaya pagbungan pala kailangan, ingay. Lahat ng mahininga, let us shout, say hallelujah! Sabay-sabay. Everyone say, Jesus! 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 Di ba sarap? Di ba sarap? Nabubuhayan yung lugar na tao. Sarap ang puri dito. Masaya dito. Buhay. 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 Hindi buhay ang mukha. No. Buhay din buhay ang mukha. Kaya nga pa buhay. At ang bumukha tayo kenkoy. Basta importante na bibigyan natin ang kasiyahan ng Diyos. Amen. Amen! Kaya kailangan ibigay. May boses tayo ibigay. Sayang yung magagandang boses yan. Amen! Okay. Pangalawa, true singing. Ayaw. Ano ba? True praising. Sabi sa verse 147, awit. Verse 1, purisi Yahweh. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Magpuri sa kanyang tunay na kalulugot. Pag hindi mo alam yung awit, sabi mo, praise the Lord! Pag hindi mo awit, si true praising. Hallelujah! Meron tinatawag na melody of praise. Pag sinabing melody of praise, it is song from the heart. Minsan ginagawa ng mga worship leader yung adlib. Pero yung adlib na is from the heart. Hallelujah, Lord! We worship you, we praise you, we magnify you, Lord. Napakabuti mo. Amen? That is a melody of worship. Melody song from the heart. Binabanggit mo mga kabutihan ng Panginoon, that is a melody of praise. Amen. Kaya dito, hindi mo alam ka, hallelujah, purihin ka, Panginoon. Praise
praising. Pangatlo, pabilis po, through shouting. Awit 66 verse 1 and 2. Alam niyo yan. Sumigaw! Sagala! Sumigaw! Sagala! Kaya kayo mga awit natin, sumigaw! Nakita niyo yung praise and worship nila? Doon, awit ko, ito, awit na to, actually. Nung nasa Mindoro kami, yung worship leader namin, na-compose na to. Actually, hindi naman compose, kung baga nabigyan ng liriko. Itong awit na to, during that time, meron tumubo sa kanyang katawan na parang bulutong. Mula rito, hanggang sa baba, wala lang sa mukha. Hanggang dito lang. Kaya pag pumunta niya sa church, lagi siyang hanggang dito. Kasi nga, umalat yung parang bulutong na hindi maintindihan, nanginilipit sa sakit. Ang kwento niya, habang nandun siya, makati, masakit, nandun siya sa loob ng CR at nakaupo, at sabi niya, binasa niya habang dala-dala niya yung Bible niya, at niya, sumigaw! Sagala! Hallelujah! Alam mo, naging trending yun. Naging trending ang kantang ito. Nagsimula sa Mindoro. Nagkaroon ng anniversary ang church. Bumunta si na Sister Edith. Nung nakita ni Sister Edith ang kanta ng song, sinama nila ngayon sa musika. Kaya naging kanta na ngayon siya ng nationwide. Amen? International. Yun po ang behind ng kanta na yun. Kaya sinasabi na sumigaw sa lahat, hindi dahil siya masaya. Sumisigaw siya sa galak dahil may sakit siya. Amen? Wala naman tayo sakit. Amen? Kailangan sumigaw tayo na may kagalakan. Sabi nila, sumigaw sa galak ang mga nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalang. Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay, awitan siya. Amen? Walatin siya, sumigaw! Diba? Dapat tayo gano'n. Amen? Kaya ako naniniwala, no? Naniniwala mababago na yung ating praise and worship. Amen. Kailangan alive. Expression, body language. Punta na tayo sa pangalawa. Sa pamagitan parang ng bibig yan. Ano? Huwag mong hayaan na itikom yung bibig natin na hindi natin mapuri ang Diyos. Masabi mo lang hallelujah, masabi mo praise the Lord. Kailangan expressive ka doon sa mga bagay na yun. Pag sinasabi mo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, I love you, ini-express mo. Bakit hindi mo ibigay yan sa Diyos? Amen. Okay. Proper gesture in worship by hands. No? Sa pamagitan ng kamay. Kanina, bibig. Gagamitin yung bibig para pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Ngayon, gagamitin din natin mga kamay. Ang sabi po ng Biblia, no? Psalm 63 verse 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na ang kamay ko ay, alin na po, nakataas. Alam niyo po ba yung pagtaas ng kamay ay isang sign ng pag-surrender sa Diyos? Amen. Para mga sinasabi, di ba, bakit tayo hold up, itaas ang kamay. Ibig sabihin, sinusurrender mo yung buhay mo sa hold up. No? O kaya naman sabi ng pulis, ay, taas mo yung kamay. Subuko ka na, itinataas mo yung mga kamay. Isang sign yun ng pag-surrender. Kaya yung pagtaas ng kamay, hindi po yan hindi po yan coiny. Yan po isang pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya kung halimbawa, talagang hindi natin alam yung awit, express natin sa pamagitan ng ating mga kamay. Amen ba? No? Express natin sa pamagitan ng kamay. Pagtaas ng mga kamay. No? Dinadalangin, oh, hallelujah. Pagpalakpak. Ang pagpalakpak, isa puri na kung saan pagbibigay, pagpupuri sa Diyos. Sabi nga sa awit 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Kaya nga po yung pagpalakpak ay sa puri ng tinatawag na pagsamba sa Diyos.
Kaya kapag sinabi ng mga awit, palakpakan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag tayong mahiya. Isang mga awit na kung saan sabi niya ngayon, palitaas natin ang ating mga kamay. At patuloy natin palakpakan ng Panginoon. Ang problema doon sa mga awit, isa lang yung kanyang kamay. Putol eh. Alam niyo, gagawin niya. No? Sabi niya, ginagawin niya, si putol na yung kamay. Eh tayo buo. Amen? Palakpan na natin na ng Panginoon. Hallelujah! Alam niyo, sabi ko nga, umaten kayo misa sa ibang mga churches, pansinin ninyo, yung mga alive about worship, pag sinabing palakpak, palakpak ay para sa akin yan, sabi nila. Yung palakpak para sa Diyos, makikita mo, may isang palakpak sa rehiyaw. Hallelujah! Naku! Napakasarap. Napakasarap. Lalo na ang Diyos, tuwang-tuwa kapag pinapalakpakan mo siya. Amen? Kaya kailangan yung pagpalakpak, hindi palakpak ng cute. Kailangan yung palakpak ay palakpak para sa Panginoon. Amen ba yun? Kaya nga dapat, bilang tayo mga worship team, mahalaga. Ano tayo eh? Tawag ito, tayo yung nag-lead. No? Tayo, kung ano yung galaw mo dito sa harap, ganoon din yung galaw nila. Kaya kailangan tayo mismo magsimula. No? Kung halimbawa, doon sa mga instruments pa lang, tahimik, walang source, parang kantin lang. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Sabay-sabay. Di ba, sarap? Ang gandang tingnan. No? Kasi nga, sinasapayan ka ng palakpak eh. Pero kung kailangan mo, wala masama. Pero kapag dinidiktik mo yung mga tao, sinasabihin yung mga tao ito susunod. Kaya yung magdepende kung ano yung ginagawa natin dito sa harap. Kailangan tayo mismo nakikitaan ng alay. Tayo mismo napapakikitaan na tayo masaya mismo doon sa kinakanta. Hindi tayo mismo makanta. Masaya yung kanta ang lungkot ng mukha. Wala po akong gusto tukulin. I love you, beloved. Nilalagay lang po natin yung mga bagay patungkol po sa Diyos. Mahal ko po po. Kaya nga sabi ko nga, bubuhayin yun. Kailangan buhayin para maging alay. Alam niyo, sabi nga nung isang, kung kilala niyo si Rick Warren, kilala niyo si Rick Warren? Ang author ng, ang tawag doon? Pastor, yung author ng yung 40 days, yung 40 days, si Rick Warren, isa sa mga teaching niya doon, ang nakalagay, para maka-attract yung church mo ng mga nasa paligid, kailangan, isa sa mga nakaka-attract, yung pag-awit, yung pagsamba. Nakaka-attract yan, sabi niya gano'n. Kaya kumbaga, at least, hindi man lang natin sila mapahayagan ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating mga awit. Marinig nila yung mensahe ng Diyos through worship. Yung bang worship natin, hindi lang sa apat na sulok ng bahay na ito, kundi yung worship natin gumagapang sa loob ng bahay. Gusto niyo ba yun? Father God, in the name of Jesus, release your anointing of worship, Lord. Release in the name of Jesus. Inlis ng Panginoon yung anointing of worship na kung saan awit pa lang nag-minister na sa loob ng tahanan. Naalala ko si Sister Jen na nagsisimula siya tumatendi. Nandun siya sa labas. Nagtitext kasama si yung kaibigan niya babae dito, yung bata. Nandiyan sa sarap, nakaupo lang, kinabahan ng po, sige, kaya po Bakit? Kasi, may nalaman nila na may gawain eh. Kaya nung alam niyo, sabi ko nga, buhat nung umaten siya. Hallelujah. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kasi nga, hallelujah, nakakapag-minister ang church na ito. We are the light of the world. And I pray in the name of Jesus, ang ilaw ng Diyos ay makita ng mga tao. Hallelujah. Amen. Para tayong ilaw
Tapos yung mga gamo-gamo, lumalapit. Gusto niyo ba yun? Kaya salamat sa effort ng mga music team natin. No? Salamat. Si Vince, nung una, medyo struggle pa, pero di malaman si Vince, pasensya ka na minsan. Di malaman, nung una pang bago yung drum talagang mahihayin Tintanong, talagang, halos di mo marinig aba. Ngayon talagang, okay, maganda-ganda pa kayo. Bakit? Kasi nag-improve Di ba? Umiingay! Kaya na po, mahalaga. Nasaan na ako? Palakpak kami na. Pumunta na ako pa to, sabi ng teaching ko, ang tayo mo, palakpak to. Sabi niya, through instruments. Hindi ho gagalaw yan kung mamagitan ng yung mga kamay. Amen. Kaya sa mamagitan ng yung mga kamay, na lumilitaw ang ganda nito. Hallelujah. O dati siguro, no? Mahihain. Pero ngayon, tingnan mo, namamatay yung gitara, pero lumulutang siya. Hallelujah. Di ba? Kapag namatay yung gitara, hindi naman malaman yun. Pero ngayon, tingnan mo, hallelujah. Kaya nga sabi ko na talaga may ginagawa ang Diyos. Masaya ako may ginagawa ang Diyos sa church. May mga kaibigan tayo sa labas na hindi naman buhay. Kapag nakikita nila yung Facebook natin, sabi niyo, naganda ng mga worship leader mo. Sabi niyo, ang gaganda. Wow, gaganda. Ang gaganda ng boses nila. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, ano yun, tawag dito, by the grace of God. Kumbaga, talagang siguro, dahil wala gusto tumayo, inanoit ng Panginoon yung kanilang boses para kahit paano. Through screen lang, makapag-minister ng Diyos sa kanila. Kaya nga, through instruments, no? Kailangan natin ibigyan ng buhay ang mga instrumento na yan. Psalms 150 verse 4. Makikita natin ang mga talata na yan kung saan lahat patutugin. No? Kaya nga nag-i-invite tayo ng mga ibang mga worshipers, hinihiling natin na kung saan na padalhan tayo ng Panginoon ng mga worshipers. Pinapakita natin, sabi ko nga kay Pastor Boots, no? Is one of the desire na meron tayo. Yung maraming mga nganta, parang mga anghel. Ang daming mga choir. No? Ang sarap nun. No? Kasi yung kanta, ang maalingaw-ngaw. No? Ng mga awit yung makalangit. Kaya nag-i-invite tayo ng mga awit sa Diyos. Paggamit yung mga talento na meron po tayo. Last na lang po, matatapos na ako. No? Sa pamagitan ng ating katawan, kanina bibig. Ngayon, kanina bibig. Pangalawa, yung mga kamay. Sa pamagitan ng ating mga katawan. No? Ipakita natin sa ating pagsamba, ito katawan na to ay gamitin ng Diyos. Huwag natin ipagamit ito katawan na to sa demonyo, sa mundo. Ipagamit natin ang katawan ito sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sa ating pamagitan ng ating pagtayo. No? Psalms 134 verse 1. All of you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. Kumbaga, pag sinabi ng worship leader, tatayo po tayo bilang tanda ng pag-respeto natin in the presence of God. No? Tatayo po tayo. Brad, pagod ako. Kung medyo meron kang nararamdaman sa katawan mo at hindi mo kaya, okay lang yun. Pero kung wala ka naman nararamdaman, pwede ba tayong tumayo? Pwede ba natin gamitin yung ating katawan na yan sa pagsamba sa Diyos? Pangalawa, pagsayaw. Amen. Si David, nung nakuha yung tawag nito, yung Ark of Covenant, hari yun Nung nakuha yung Ark of Covenant, dinala doon sa kanyang kaharian. Nung nakita niya, nagsasayaw siya. The Spirit of the Lord is in my heart. I can praise like David praised. That the Spirit of the Lord is in my heart. I can praise like David praised. Diba? I can praise the Lord. I can praise. Diba? The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David danced. Alam niya, sabi ko ng Bible scholar, si David parang sumayaw siya na parang sira. Parang baliw kung sumayaw. Kaya hindi masama yung pagsayaw. Kaya kapag sabi ng awit kanina, ano ba yung awit ka? Kaya sa kami natutuwa talaga ako. Hallelujah. Yung awit kanina talaga sabi ko, kailangan gisingin natin yung mga natutulog natin kalanggan.
Kaya tayo sasayaw. Amen. So, last na lang. Sa pamagitan ng pagluhod. Sometimes in worship the Lord. Makikita natin yan sa Psalms 95 verse 6. Sometimes in worship the Lord. May mga times na siya nagbabawa. Hindi ko gustong ano ito, no? Ayaw ko maging sentro na teaching na to. Gusto ko maging sentro ang Panginoon. Ginagawa ko itong mga bagay na to, hindi para ano pa man. Ginagawa ko lang para kay Lord. Kaya may mga pagkakataon, minsan nagbabaw po ako. In respect in the presence of God. Nagbabaw. May mga pagkakataon yung kailangan luluhod. Dahil gumagana ko. This is holy ground. We're standing on holy ground. Kaya nga si Moses, nung siya ay nakarating doon sa Mount Horeb at nakita niya yung puno na nagliliyab. At sabi ng Panginoon, Moses, sabi niya ganun, hubarin mo ang sandalias mo dahil ang lugar na ito ay banal na dako. Tinanggal. Tapos lumuhod. Bakit? Isa sign ng paggalang mo in the presence of God. Kaya ako po'y nalulungkot. Kapag hindi natin ay bibigay yung mga bagay na ibigay sa Diyos, nalulungkot. Kaya ako po tinuturo ito to open our mind kung paano natin ibigay yung dapat ibigay para sa Diyos. Amen. With the reverence. Hallelujah. Kaya po, huwag tayong mahiya. Yung nasa kanan mo, nasa kaliwa mo, kahit puro left yan, puro right yan, importante ibigay mo para sa Diyos. Amen. Bilang pagsasara, sabi ko ng awit. O Panginoon, pinupuri kita, ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Pasilin niyo yung mga words. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo, lahat sa aking iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan ng puso mo. Mga awit na dapat makita natin sa ating sarili. Tayo nilikha hindi para sa mundong ito. Tayo nilikha hindi para sa mundong ito. Nilikha tayo para kanino? Para sa Diyos. Kaya dahil tayo nilikha para sa Diyos, na dapat lahat ng nasa akin, ialay natin sa Diyos. Amen. Kaya po ngayong umaga, ipakita natin, iparamdam natin yung para sa Diyos. Amen? Pwede ba tayong tumayo? Pwede ba tayong sumayaw? Pwede ba tayong uminda? Pwede ba tayong pumalakpak? Pwede ba tayong ibigay yung pinaka-the best of the best na papuri natin sa Diyos? Amen ba yun? Asas Daphne, tutuwa ko. Kumbaga nagulat ako sa awit na to. Hallelujah. I think it is the ng Panginoon sa Daphne, please. Pagkalising sa umaga. Pwede ba yun? Amen. Ibigay natin yung the best para sa Diyos. Hallelujah!